Hello mga master! Welcome back again to our channel. Panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsamasamayin natin ngayong araw na ito. At kung bago ka sa ating channel, pag-click ang subscribe button and hit the notification bell para updated kayo sa ating mga susunod na videos. So mga master, bago natin simulan ang ating kabanata ngayong araw na ito, huwag po sana natin skip yung ads mga master no, dahil malaking bagay na po yan sa ating munting channel. So simulan na natin kabanata ngayong araw na ito. Let's go! Kabanata 4171-4185. Kabanata 4171. Ang unang pagbabago ng tatlong pagbabagong apoy ng Flame Art, Flame God Incarnation. Inulit ni Narga ang sinabi ni James. Sa pagkakataong iyon, nakakatakot ang aura ni James na tuluyang nadaig nito ang kay Narga. Dati nang nabasa at narinig ni Narga ang tungkol kay Ignis and the Flame Art's 3 fire transformation sa mga sinaunang aklat. Nabalitaan na kahit ang isang Akmin ay masusugatan o mapatay pa pagkatapos makipag-ugnayan kay Ignis. Si James ay nagbuga ng mga puting apoy, ang kanyang aura ay malakas. Siya ay nagmukhang isang walang talo na Flame God. Agad na nawalan ng intensyon si Narga na lumaban dahil alam niyang hindi maiiwasan ang kanyang pagkatalo. Matagal nang nawala ang kanyang kumpiyansa ng ngiti, at iniisip niyang tumakas mula sa labanan. I was just joking with you, 49. I don't want the primal mantra. It's all yours. Open the formation and let me go. Si Narga ay sumuko sa primal mantra. Nais niyang lisanin ang planeta ng buhay. Umalis. Ngumisi si James. Ang lahi ng tao at marami sa Greater Realms ay may matinding hinaing. Ang labanan sa pagitan ng human race at ng iba't ibang lahi ay tiyak na magiging mabangis. Kung hahayaan niyang umalis ang Akmin ngayon, hindi mabilang na buhay ng tao ang mawawala sa kanyang mga kamay. Akala mo ba hahayaan kung mangyari yon? Malungkot ang mukha ni James. You don't have to be so ruthless, 49. I've already gave up to obtain the fortune. You can have it, don't worry. Hindi ko hahayaang mawala ang nangyari sa Planet Desolation. You can bury my memories like you did to Leilani if you can trust me. Nagsimulang makipag-ayos si Narga para mabuhay. There's no room for discussion, malamig na sabi ni James. Nang mabigkas ang mga katagang iyon ay kumilos na siya. Sa isang iglap, agad siyang humarap kay Narga. Nagkaroon ng banayad na pagbabago sa ekspresyon ni Narga, at mabilis siyang umiwas. Naramdaman niya ang malakas na Ignis power ni James nang makalapit si James. Ang lakas ni James ay sumanib sa kapangyarihan ng mga Ignis matapos niya itong isama sa kanyang katawan. Kung tatamaan si Narga, tatamaan din siya ng kapangyarihan ng Ignis, na naging sanhi ng matinding pinsala sa kanya. Baka magresulta pa ito sa kanyang kamatayan. Mabilis na pinutol ni Narga ang kawalan at nawala sa paningin. Sa sandaling nawala siya, ang puwang na dati niyang kinatatayuan ay agad na winasak ng mga Ignis. Muling lumitaw si Narga sa di kalayuan na may malungkot na ekspresyon. Wala na ba talagang mapag-usapan, 49? Kung pakakawalan mo ako, ibibigay ko sa iyo ang lahat ng aking kayamanan. Bago pa man siya makatapos ng pagsasalita ay muling nag-atake si James. Iniwasan ni Narga ang suntok. Hinabol ni James si Narga, at nagsimula ang habulan sa lugar. Habang naghahabol, nag-set up si James ng mga porma sayon para aisil ang espasyo. Damn it! Naramdaman ang mga porma sayon, nagmura si Narga sa kanyang puso. Nais niyang tumakas sa kawalan, ngunit ang espasyo ay natatak na. Naabutan din siya ni James. Napilitan si Narga na harapin ang pag-atake ni James. Tinusok niya ang kanyang sibat, at isang malakas na puwersa ang lumabas mula rito upang bumuo ng isang protection na hadlang. Si Narga ay napakalakas, ngunit si James ay may nakakatakot na lakas. Agad na sinira ni James ang protective barrier ni Narga. Ang White Flame Sword Energy ay tumama kay Narga. Sa sandaling hawakan siya ng nagniningas na Sword Energy, lumitaw ang isang butas sa kanyang dibdib, at ang apoy ay tumagos sa kanyang katawan. Ginamit niya ang lahat ng kanyang lakas upang labanan ang Ignis, sinusubukang itaboy ito. Gayunpaman, ang Ignis ay nakakatakot, kaya't kahit isang Akmin ay masugatan kaagad. Agad na nasugatan si Narga, at ang kanyang lakas sa pakikipaglaban ay bumagsak ng husto. Nakakakilabot na Ignis.
Not to mention the first transformation of the Flame Art's 3 fire transformations. Gaya ng inaasahan mula sa isang supernatural power na nilikha ng isang Kailam Akmin. Narga wore a solemn expression habang nakatingin kay James, na nakatayo sa di kalayuan. He tried to plead, saying, "Please spare my life." 49. I'll promise you anything. I'll give you anything you want. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 4172. Kinilabutan si Narga. Hindi niya nagawang pigilan si Ignis at nagtamo ng matinding pinsala. Katapusan na niya kung maampes pa siya ng ilang beses. Si Narga ay paulit-ulit na humingi ng awa at wala na ang kilos ng isang makapangyarihang powerhouse. Sa halip, nagmukha siyang walang magawa na biktima sa awa ng kanyang mandaragit. Sa kasamaang palad, walang balak si James na pakawalan siya. Si James ay nanatiling walang pakialam sa harap ng mga pakiusap ni Narga. Ikinaway niya ang malevolent sword, at ang makapangyarihang Ignis power ay naging sword energies, na patuloy na humahampas sa Narga. Bagamat nasugatan si Narga, siya ay isang powerhouse sa Acme rank. Kaya, mayroon pa siyang kaunting lakas at mabilis na nakaiwas sa mga pag-atake. Boom! Ang blazing sword energies ay tuloy-tuloy na hamampes sa kanya, at ang nakapalibot na espasyo ay sumabog dahil sa impact. Galit na galit si Narga na hindi pinansin ni James ang kanyang paghingi ng awa. Sa tingin mo ba talaga natatakot ako sa'yo? Kung kailangan kong mamatay, sasama ka sa akin. Isang nakakatakot na aura ang biglang lumabas sa kanyang katawan. Sinunog niya ang kanyang puwersa sa buhay at kaluluwa, na nagpapahintulot sa kanyang lakas na tumaas. Si Narga ay una sa Permanence Acme Ranks Middle Stage, ngunit ngayon ang kanyang cultivation rank ay itinaas sa Permanence Acme Ranks Late Stage. Nagkaroon pa nga ng posibilidad ng karagdagang pagpapabuti. Pumunta ka sa impyerno, 49. Malungkot ang ekspresyon ni Narga, at ang kanyang hangarin sa pagpatay ay tumagos sa hangin. Nagdilim ang ekspresyon ni James nang masaksihan ito. Ang isang Acme na sinusunog ang kanyang sariling bloodline na kapangyarihan at kaluluwa sa desperasyon ay isang mahigpit na kalaban. Patuloy na tumaas ang aura at lakas ni Narga. Kasalukuyan siyang may lakas ng isang Terra Acmin. Ang isang Terra Acmin ay higit na nakahihigit sa isang Permanence Acmin. Malakas ang aura ni Narga, at para siyang walang kapantay na Demon King na may kakila-kilabot na lakas. Mataimtim na tiningnan siya ni James, ngunit hindi siya masyadong nag-aalala. Kahit na ang lakas ni Narga ay lubos na pinalakas, ito ay kumakatawan sa huli sa kanya. Ang kanyang lakas ng pagsabog ay magtatagal lamang ng ilang sandali. Hinawakan ni Narga ang isang sibat sa kanyang kamay at sinugod si James. Gusto niyang patayin si James sa limitadong oras na natitira. Desidido siyang huwag hayaang umalis si James sa Planet Desolation, kahit na ang ibig sabihin nito ay isakripisyo ang kanyang buhay. Itinutok niya ang kanyang sibat kay James at tinutusok. Ang mapanirang puwersa ng sibat ay nagresulta sa bahagyang panginginig. Itinaas ni James ang malevolent sword at hinarang ang pag-atake. Boom! Nagsagupaan ang sibat at espada. Si James ay pinalipad, at ang kanyang enerhiya ng dugo ay umikot, na naging sanhi ng pagluwa niya ng isang subo ng dugo. Pinagsama niya ang kapangyarihan ng kanyang Omniscience Path, Chaos Path, at Ignis, ngunit mas mahina pa rin siya kaysa kay Narga. Isinakripisyo ni Narga ang kanyang puwersa sa buhay upang makakuha ng malaking lakas at ngayon ay may kapangyarihan laban kay James. Pagkatapos ng unang paghaharap, naglunsad siya ng isa pang mabangis na pag-atake kay James. Nabasag ng kanyang kapangyarihan ang porma sayon na itinayo ni James sa paligid niya. No choice si James kundi iwasan ang direktang komprontasyon. Habang umiiwas sa mga pag-atake, ginamit niya ang Ignis para maglunsad ng mga counter-attacks. Ang Ignis ay naglalaman ng mga nakakatakot na kapangyarihan, at si Narga ay umiiwas pa rin sa mga pag-atake nito kahit na pinahusay niya ang kanyang lakas. Alam niya na ang pakikipag-ugnayan dito ay haantong sa matinding pinsala. Naglaban sina James at Narga sa isang matinding labanan sa labas ng Desolate Grand Canyon. Napakalakas ng dalawa, at ang bawat galaw nila ay sapat na upang magdulot ng malawakang pagkawasak. Sa kabutihang palad, isang misteryosong kapangyarihan at isang porma sayon ang nagpoprotekta sa lugar. Kung hindi,
Ang mga shockwave mula sa kanilang labanan ay tatagos sa hangin at magdudulot ng malaking pinsala sa Stone Realm. Nakatulize ni Narga ang kanyang iba't ibang supernatural powers dahil sa desperasyon. Bagamat si James ay nasa isang pansamantalang kawalan, siya ay malayo sa pagkatalo. Mabangis silang lumaban sa loob ng 10 araw. Pagkaraan ng 10 araw, nagsimulang hangina ang lakas ni Narga. Agad naman itong napansin ni James at nagsimulang mag-counter-attack. Hindi na siya umiwas ngunit ginamit niya ang marami sa kanyang supernatural powers para aktibong salakayin si Narga. Napilitan si Narga na umatras at paulit-ulit na nagtamo ng mga pinsala. Swoosh! Isang sword energy na nakabalot sa puting apoy na tumusok sa kalangitan. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 4173. Ang sword energy ay tumakbo patungo sa Narga. Hindi nakaiwas si Narga sa oras, at tinusok ng sword energy ang kanyang katawan, na nagdulot ng madugong sugat. Nagsimulang magliyab ang kanyang laman nang makaharap niya ang Ignis. Kahit na hinikayat niya ang lahat ng kanyang lakas na i-neutralize ang Ignis power, huli na ang lahat. Ilang sandali lang ay nasunog na ang kalahati ng kanyang katawan. Nang siya ay naipit sa isang malagkit na sitwasyon, naglunsad ng panibagong pag-atake si James. Ilang beses niyang nilaslas ang kanyang espada, at libu-libong sword energies ang bumaril. Agad na pinakawalan ni James ang hindi mabilang na sword energies at ginamit ang mga ito upang palibutan ang Narga mula sa lahat ng direksyon. Arg! Hindi. Malapit ka nang mamatay, 49. Kahit hindi kita mapatay, hinding-hindi ka mapapatawad ng mga Ursa. Umalangaw-ngaw sa lugar ang kanyang galit na mga ungol ngunit unti-unting hamina. Hindi mabilang na sword energies na pinalilibutan siya ng Ignis at sinunog siya. Hindi nagtagal, siya ay sinunog sa kawalan. Inalis ni James ang malevolent sword at ikinalat ang Ignis. Bumagsak ang kanyang katawan mula sa langit, at bumagsak siya sa isang bato. Puff! Matapos bumagsak sa bato, niluwa ni James ang isang subo ng dugo. Nasugatan na siya sa nakaraang pakikipaglaban sa 30,000 nilalang. Ngayon, nagtamo siya ng mas maraming pinsala mula sa pakikipaglaban kay Narga. Medyo malubha sila. Nakahinga ng maluwag si James matapos na tuluyang mapatay si Narga. Umupo siya sa isang lotus na posisyon at nagsimulang gamutin ang kanyang mga sugat. Ang misteryosong figure sa kailaliman ng Desolate Grand Canyon ay nanunood ng mga labanan at nasaksihan ang lahat mula sa simula hanggang sa wakas. Kaya, alam niyang nagsanib sina James at Walton para patayin ang iba pang nilalang. Kahit na nagawang magtago hanggang sa huli, pinatay pa rin siya ni James. Siya ay lubos na nasisiyahan sa mga resulta. Ang kanyang katawan ay kumikislap, at siya ay nawala mula sa Desolate Grand Canyon. Maya-maya pa ay humarap siya kay James. Nagpapagaling pa si James ng kanyang mga sugat nang lumitaw sa kanyang harapan ang misteryosong figure. Gayunpaman, hindi na siya nagulat sa biglaang bisita. Tiningnan ni James ang figure at mahinahong nagtanong, "Sino ka?" Ang malabong figure ay unti-unting naging isang medyo may edad na lalaki. Nakasuot siya ng itim na roba at medyo gwapo. Gayunpaman, ang kanyang mukha ay hindi pangkaraniwang mapatla, na tila siya ay isang bangkay. "Hindi ka masama," pinuri ng lalaking nakaitim na roba si James, na nagsasabing, "Ang iyong pagligtas hanggang wakas ay nagpatunay sa iyong lakas. Kwalipikado kang magmana ng primal mantra." Siyempre, interesado si James sa primal mantra. Gayunpaman, mas na-curious siya kung ano ang nangyari dito sa malayong nakaraan. May mga tanong siya tungkol sa kung bakit ang dating pinuno ng Greater Realm, ang Space Race, ay tumanggi ng husto pagkatapos ng labanan sa planetang ito. Anong nangyari dito sa nakaraan? Napatingin si James sa lalaki na may pagtataka. Malumanay na sumagot ang lalaki, "Ang nakaraan ay nakaraan na. Hindi mahalaga." Tanong ni James, "Kung gayon, sino ka? Ikaw ba ay isang powerhouse ng Space Race? O isa ka bang Kylum Akmin? Maaari ka bang maging compassionate Pathmaster?" Pinakawalan ni James ang kanyang divine sense, sinusubukang malaman kung ang lalaking nauna sa kanya ay isang buhay na nilalang o isang natitirang kaluluwa. Gayunpaman, hindi ma-detect ni James's divine sense ang lalaki kahit na kanina pa siya nakatayo. Kanya, "Hindi rin mahalaga kung sino ako." Casual na ikan-away ng lalaki ang kanyang kamay, at isang puting liwanag ang lumabas sa kanyang palad at lumutang patungo kay James.
Huminto ang liwanag sa harap ni James at nagpakita sa isang sinaunang aklat. Sa pabalat ng sinaunang aklat ay ilang sinaunang salita na primal mantra. Tumingin si James sa libro at huminga ng malalim. Bumibilis ang tibok ng puso niya dahil sa excitement. Ang primal mantra ay isang sikat na supernatural power sa Greater Realms mula pa noong sinaunang panahon. Ito ay higit na nakahihigit sa Chaos Sacred Art at ang Blythe Omniscience. Ngayong nakuha na niya ang primal mantra, ang pagiging Kailam Akmin ay hindi na pangarap. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 4174. Natuwa si James habang nakatingin sa primal mantra na nasa harapan niya. Curious siyang alamin kung ano ang naka-record dito. Inabot niya ang primal mantra at binuksan ito. Matapos buksan ang libro, isang puting liwanag ang lumitaw at nabuo ang mga sinaunang inscription sa kanyang harapan. Ito, nagulat si James. Ang mga inscription sigil na ginamit sa primal mantra ay nasa pinaka-primitive, pinaka-luma, at pinaka-simpleng anyo. Madali silang gawing batas ni James. Kaya niyang gawing primitive sigils ang pinaka-komplikadong path. Dahil ang tekstong ginamit sa primal mantra ay ang pinaka-primal sigils, naiintindihan ito ni James. Ilang beses pa nga siyang nakatagpo. Ang lalaking nakaitim na roba ay tumingin sa nagulat na si James at sinabing, ang primal mantra ay ang simula ng lahat. Basahin itong mabuti. Kapag lubusan mo itong naintindihan, madali nang makapasok sa Kailam Acme rank. Pagkatapos magsalita, nawala sa paningin ang lalaki. Inalis ni James ang primal mantra. Ang primal mantra ay naitala sa pinakasimple at pinaka-primitive na sigils. Gayunpaman, alam ni James na para sa primal mantra na matawag na pinakamahusay, tiyak na mas komplikado ito kaysa sa hitsura nito. Hindi ngayon ang panahon para linangin at unawain ito. Inalis ni James ang primal mantra at gustong magtanong pa. Gayunpaman, ang lalaking nakaitim na roba ay wala nang makita. Sir, tumayo si James at tumingin sa paligid. Ang lalaki ay nawala ng walang bakas. Lumingon si James at tumingin sa desolate Grand Canyon sa likod niya. Tumingin siya sa bitek at mamulong, ang desolate Grand Canyon ay isa pa ring hindi kilalang espasyo. I wonder kung ano ang meron doon. Nagtataka, nagpa siya si James na magtungo sa desolate Grand Canyon upang tingnan. Lumipad siya patungo sa desolate Grand Canyon at dumating sa isang iglap. Nang makalapit siya, isang malakas na puwersa ang humadlang sa kanya para makasulong pa. Parang alon ang puwersang humamped sa kanya at itinulak siya palayo. Ang kapangyarihan ay nagkalat pagkatapos na siya ay nasa isang tiyak na distansya mula sa desolate Grand Canyon. Sumimangot si James at bumulong, iyon ay isang malakas na puwersa. Hindi ko man lang nalabanan. Siguradong isang pormasayon iyon na itinakda ng isang Kailam Akmin. Maraming tanong si James pero walang sumasagot. Huminga siya ng malalim at bumulong, mukhang kailangan kong pumasok sa Kailam Acme rank bago ko mabuksan ang sikreto ng Desolate Grand Canyon at malaman kung ano ang eksaktong nangyari sa Planet Desolation. Itinulak ni James ang kanyang mga iniisip at tumingin sa pagbuo sa paligid ng planeta. Ang lalaking nakaitim na roba ay nawala matapos ibigay sa kanya ang primal mantra. Gayunpaman, ang pagbuo sa paligid ng Planet Desolation ay hindi naglaho. Marahil alam ng lalaki na maaari kong buksan ang isang daanan sa pamamagitan ng pormasayon, kaya hindi siya nag-abala sa pagpapakalat nito. Dapat mayroong hindi mabilang na mga powerhouse na natipon sa labas ng planeta ngayon. Kung aalis ako, aalis sila. Mabigat ang ekspresyon ni James. Nakuha niya ang pinakamalaking biyaya sa Planet Desolation. Ngayon, ang pinakamalaking problema niya ay ang pag-alis. Lalong nag-alala si James. Hindi magamit ni James ang kanyang divine sense para malaman kung ano ang nangyayari sa labas. Nahulaan na lang niya na maraming powerhouse na naghihintay doon. Ang pagbuo sa paligid ng planeta ay humadlang sa kanyang divine sense na tumagos dito. Kaya para palibutan ako, sigurado akong maraming Akmin sa kanila. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 4175. Ang mga naghihintay sa labas ng Planet Desolation ay malamang na ang nangungunang mga powerhouse ng iba't ibang lahi. Sa napakaraming mga kababalaghan ng kanilang lahi na nakulong, natural lamang sa kanila na magpakita upang suriin ang sitwasyon. Hindi nagmamadaling umalis si James. Sa halip,
Umupo siya sa isang lotus na posisyon at patuloy na pinagaling ang kanyang mga sugat. Ang kanyang mga sugat ay gumaling matapos siyang gumaling ng ilang sandali sa isang time formation. Itinago niya ang kanyang aura at pumasok sa state of invisibility. Tapos, lumapit siya sa formation at winigayway ang kamay. Isang misteryosong formation inscription ang lumabas mula sa kanyang palad. Ang formation inscription ay lumubog sa Porma Sion na nakapalibot sa Planet Desolation. Isang ripple ang lumitaw sa formation, at bumukas ang isang maliit na bitek. Kumandat ang katawan ni James, at dumaan siya sa formation. Sa susunod na sandali, lumitaw siya sa labas ng Planet Desolation. Sa labas ng Porma Sion, hindi mabilang na mga powerhouse ang nagbigay pansin sa Planet Desolation. Naramdaman agad nila ang pagbabago-bago ng Porma Sion. Gayunpaman, ang pagbabago-bago ay lumitaw lamang sa isang maikling sandali bago naglaho. Sinuri ng grupo ng mga powerhouse ang kanilang paligid ngunit walang nakitang kakaiba. Iniwan ni James ang Planet Desolation sa isang estado ng invisibility na nakatago ang kanyang aura. Bukod dito, nakakuha siya ng biyaya mula sa planeta, at nabura na ang aura ng kanyang kaluluwa. Kaya, kahit na ang isang Akmin ay hindi kayang makita ang kanyang presensya. Maingat niyang iniwasan ang grupo ng mga powerhouse at umalis sa lugar na walang ingay. Pagdating sa periphery ng Desolate Galaxy, huminto siya. Mula sa malayo, tumingin si James sa Planet Desolation at nakita ang hindi mabilang na powerhouses. Tapos, ngumiti siya ng mahina. Pumunta siya sa Planet Desolation para maghanap ng Soul Glue. Gayunpaman, hindi inaasahang nakakuha siya ng ilang mga biyaya. Kahit na hindi pa siya nakakapasok sa Acme rank, nakuha na niya si Ignis at nilinang ang tatlong pagbabago ng apoy ng Flame Art. Ngayon, kaya na niyang kumuha ng powerhouse sa Terra Acme rank. Ang mga Terra Acme ay nakakatakot na pag-iral sa Greater Realms at itinuturing na nasa tuktok ng paglilinang. Sa wakas ay nagkaroon siya ng lakas upang labanan ang mga nangungunang powerhouse ng Greater Realms. Gayunpaman, hindi nasisiyahan si James. Ang layunin niya ay makapasok sa Acme rank at maging sa Kylum Acme rank. Pagkatapos, maaari siyang makiisa kay Thea at pangunahan ang human race tungo sa kaunlaran. Hindi malayong maabot niya ang kanyang layunin at natitiyak niyang malapit na ang araw na iyon. Tumingin si James sa malayo at mabilis na umalis sa lugar. Nagtungo siya sa punong tanggapan ng Heaven Eradicating Sect. Ang punong tanggapan ng Heaven Eradicating Sect ay nasa gilid ng Greater Realms, kung saan kakaunti ang Empyrean spiritual energy. Napakakaunting mga nilalang ang nakipagsapalaran sa lugar. Kaya, ang mga pangunahing karera ng Greater Realm ay hindi gaanong nagbigay pansin sa lugar. Dumating si James sa punong tanggapan ng Heaven Eradicating Sect at nagtungo sa pangunahing bulwagan ng isa sa mga bundok. Ang leader ng The Heaven Eradicating Sect, Dempsey, ay tinapik si James sa balikat at nakangiting sinabi. Haha, alam kong babalik ka ng ligtas, James. Labis kaming nag-alala pagkatapos naming marinig na may kakaibang nangyari sa Planet Desolation. Ngumiti ng mahina si James bilang tugon. Tinanong ni Dahlia, ano ang nangyari sa Planet Desolation, James? Gayunpaman, ayaw ni James na alamin ang mga kaganapan na naganap sa Planet Desolation. Ito ay isang napakakomplikadong bagay. Hindi mabilang na mga kababalaghan mula sa iba't ibang lahi ng Greater Realms ang namatay sa Planet Desolation. Kung lumabas ang balita tungkol sa nangyari, tiyak na mapapahamak siya. Kaya, pinakamahusay na mas kaunting mga tao ang nakakaalam tungkol dito. Hindi dahil sa hindi nagtiwala si James sa Heaven Eradicating Sect. Sa halip, natakot siya sa sekta. Ang mga miyembro ay maaaring mahuli ng ibang mga lahi at hanapin ang kanilang mga kaluluwa. Kung nangyari iyon, ang impormasyon ay may lalabas. Kaya naman, binago ni James ang paksa, na nagsabing, lubos kong nabura ang aking aura ng kaluluwa. Walang sino man ang makakadama na ako ay tao. Kapag ginagaya ko ang aura ng kaluluwa ng isang doom sa aking katawan, magagawa kong itago ang aking sarili bilang isang doom. Nasaan ang doom na nakuha mo? Malapit nang mangyari ang Doom's Gathering. Walang gaanong oras na natitira. James had to infiltrate the Dooms at makuha ang kanilang tiwala sa lalong madaling panahon. Noon lang niya maisakatuparan ang planong binuo niya kay Thea.
Gagamitin niya ang pagkakakilanlan ng isang makapangyarihang Doom para pukawin ang kaguluhan sa Greater Realms para bumili ng oras para sa human race. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 4176. Ipinaliwanag ni Dempsey nang marinig ang pagtatanong ni James tungkol sa nakakulong na Doom. Ang kanyang pangalan ay Wyatt Dalibor. Siya ang anak ng kasalukuyang patriarch ng lahi ng Doom. Marami kaming pinagdaanan para hulihin siya pagkatapos malaman na nasa labas siya ng pagsasanay. Si Wyatt ay isang 7th power macrocosm ancestral god. Siya ang tagapagmana ng Dooms at may napaka-prominent status, kaya nahuli namin siyang buhay. Hindi namin siya pinatay ngunit pinanatili siya bilang hostage upang maiwasan ang pag-target sa amin ng Dooms. Maikling ipinaliwanag ni Dempsey ang background ng nakakulong na Doom. Bahagyang natigilan si James. Hindi niya inaasahan na ang bilanggo ay anak ng patriarch ng Doom race at ang kahalili ng Doom race. Dahil ang Doom ay may napakataas na katayuan, dapat na maisakatuparan ni James ang kanyang plano ng mas mahusay. By the way, may balita na ba tungkol kay Thea? Tanong ni James. Matagal na panahon na ang nakalipas mula noong dumating siya sa Greater Realms. Gayunpaman, hindi pa niya nahahanap si Thea. Gusto niyang mahanap siya at matuto ng higit pang impormasyon. Bahagyang umiling si Dempsey. Naipadala ko na ang lahat ng ating intelligence personnel upang makakuha ng impormasyon tungkol kay Madam Thea, ngunit walang anumang balita. Sigurado ka bang na-reincarnated si Madam Thea sa Greater Realms? Tumango si James at sinabing, "Syempre. Dumating ako sa Greater Realms dahil dito siya muling nagkatawang tao." Bumantong hininga si Dempsey at sinabing, "Napakalawak ng The Greater Realms. Mahihirapang hanapin siya." Sabi ni James, "Don't give up. Keep on searching for her. Kung wala siya, hindi ko malalaman ang sitwasyon ng mundong pinanggalingan ko. Mahirap din gawin ang mga bagay nang wala siya. Hindi ako titigil." Tumayo si Dempsey at sinabing, "Punta tayo sa piitan para makita muna si Wyatt." Pagkatapos magsalita, nag-inviting gesture siya. Pagkatapos, dinala niya si James sa piitan ng Heaven Eradicating Sect. Ang piitan ng Heaven Eradicating Sect ay binabantayan ng husto at may malakas na porma sayon na nagpoprotekta dito. Ang mga bantay ay nakapost sa ilang mga distansya. Kahit na ang mga nakatataas na awtoridad ng Heaven Eradicating Sect ay hindi malayang makapasok sa piitan. Kung wala ang token ng Heaven Eradicating Sect's leader, walang pinayagang makapasok. Ang piitan ay itinayo ng malalim sa ilalim ng lupa, at ito ay madilim at mamasa-masa. May isang selda sa kailaliman ng piitan. Isang lalaki ang nakakulong dito. Nagkalat ang buhok niya at napakahina ng aura. Nang marinig ang mga yabag, marahang umiling ang lalaki. Sa sandaling kumilos siya, ang mga bakal na kadena sa kanyang katawan ay gumalaw, na nag-trigger ng pagbuo sa loob ng kadena. Isang electric current ang dumaloy sa kadena ng bakal at ikinagulat ni Wyatt, dahilan upang siya ay nagpakawala ng isang kahabag-habag na daing. Dinala ni Dempsey si James sa selda, itinuro si Wyatt, at sinabing, si Wyatt iyon, ang anak ng Doom. Ang kasalukuyang patriarch ng lahi. Siya rin ang pumalit sa kanyang ama. Tumingin si James kay Wyatt at sinabing, "Buksan mo ang selda." Tumawag si Dempsey ng isang sundalo at nagutos, "Buksan mo." Lumapit ang sundalo at kumuha ng susi. Tinuloy niya ang pag-unlock ng cell gate at itinulak iyon. Pumasok si James sa selda at tumayo sa harapan ni Wyatt. Galit na pinandilatan ni Wyatt si James at umungol, "Sige, patayin mo ako." Siya ay nagalit at patuloy na nagpupumilit na makawala. Kalampag. Ang mga tanikala ng bakal ay patuloy na dumadagandong. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 4177. Dumadaloy ang dumadaloy na kuryente sa itim na bakal na kadena at tumagos sa katawan ni Wyatt. Nanginig siya sa pagkagulat at nagpakawala ng panibagong kahabag-habag na daing. Kalmadong itinaas ni James ang kanyang kamay, at isang mahiwagang inscription ang lumitaw mula sa kanyang palad. Bumaon ang inscription sa mga kilay ni Wyatt at pumasok sa pinakamalalim na bahagi ng kanyang kaluluwa. Nakaramdam ng matinding sakit si Wyatt nang pumasok ang inscription sa kanyang kaluluwa, at umungol siya, "Arg." Makalipas ang ilang saglit, may lumabas na sigil sa kanyang katawan. Kinopya ni James ang mga alaala ni Wyatt sa sigil at isinama ang inscription sa kanyang kaluluwa,
kaagad na natutunan ang tungkol sa mga nakaraang karanasan ni Wyatt. Pagkatapos, kinuha niya ang Soul Blue at ipinasa kay Dempsey. Ipauubaya ko sa iyo ang usapin ng pagkopya ng kanyang Soul Aura. Maglilinang ako sandali at gagawa ako ng kaunting pagbabago sa mga alaala na kinopya ko para hindi ako malantad sa pagpasok sa Dooms. Pagkatapos magsalita, tumalikod si James at umalis sa piitan. Nagtungo siya sa isang espiritual na bundok sa loob ng Heaven Eradicating Sect, umakyat sa tuktok ng bundok, at nagsimulang magtanim. Sinimulan ni James na ayusin ang mga alaala ni Wyatt at gumawa ng mga maling senaryo upang palitan ang oras nang siya ay nakunan. Ginawa ito upang hindi ilantad ang kanyang pagkakakilanlan kung hahanapin ng mga powerhouse mula sa Dooms ang kanyang kaluluwa. Bagamat ito ay isang napakasalimuot na proseso, madali para kay James dahil pinagkadalubhasaan niya ang iba't ibang landas ng langit at lupa. Samantala, mabilis ding nagtrabaho si Dempsey. Agad niyang ginamit ang Soul Blue para kopyahin ang Soul Aura ni Wyatt bago ito ibalik kay James. Kinuha ni James ang Soul Blue at bumalik sa pag-iisa. Sinimulan niyang i-absorb at pinuhin ang Soul Blue, na isinama ang Soul Aura ni Wyatt sa kanya. Ang kanyang Soul Aura ay patuloy na nagbabago, kumukuha ng isang Doom Soul Aura. Nang matapos ang proseso, dahan-daang tumayo si James, binago ang kanyang hitsura sa hitsura ni Wyatt. Pagkatapos, lumabas siya ng manor kung saan siya nagsasaka. Nang makitang palabas na si James, lumapit si Dempsey at tinitigan si James. Hindi niya maramdaman ang aura ng tao ni James. Sa halip, parang Dooms lang ang aura ni James. Pinagmasdan niya ang hitsura ni James, nag-thumbs up, at sinabing, kahanga-hanga. Hindi ko man lang maramdaman ang isang bakas ng aura ng tao mula sa iyo. Ang iyong aura ng tao ay ganap na nabura, at ikaw ay parang isa sa mga Dooms. Bahagyang ngumiti si James, at lumabas sa palad niya ang Chaos Power niya. Nakangiti niyang sabi, sa hitsura at Chaos Power na ito, walang maghay-hinala sa aking pagkakakilanlan, tama ba? Dahil kinopya ni James ang mga alaala ni Wyatt, nalaman na niya ang kanyang mga karanasan. Ang Wyatt ay walang napakataas na ranggo sa paglilinang. Ang pagiging anak ng kasalukuyang patriarch ng Doom Race ay hindi kung bakit siya ang napili bilang kahalili ng Doom Race. Sa totoo lang, napili siya dahil sa ang kanyang malaking potensyal. Isa lamang siyang 7-power macrocosm ancestral god ngunit pinagkadalubhasaan ang iba't ibang landas ng langit at lupa. Si Wyatt ang pangalawang tao sa Doom Race na matagumpay na nilinang ang lahat ng iba't ibang path ng langit at lupa, kaya, ang kanyang Chaos Power ay napakadalisay din. Kapansin-pansin ang kanyang talento kaya naman siya ang napili bilang susunod na Patriarch. Kasabay nito, nalaman ni James ang ilan sa mga lihim na sining ng Dooms mula sa mga alaala ni Wyatt. Sa kasamaang palad, hindi nilinang ni Wyatt ang Chaos Sacred Art. May isa pang layunin si James na gusto niyang makamit habang nakalusot sa Doom Race upang matutunan ang Chaos Sacred Art. Tumingin si James kay Dempsey at sinabing, bantayan mong mabuti si Wyatt. Huwag mo siyang hayaang makatakas. Kung babalik siya sa Dooms, masisira nito ang mga plano ko. Tiniyak siya ni Dempsey, na nagsasabing, huwag kang mag-alala. Walang magiging problema. Kahit na masira ang Heaven Eradicating Sect, sisiguraduhin kong hindi siya makakatakas. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 4178. Si James ay nagbago ng hugis sa Wyatt. Ang tanging inaalala niya ay baka makatakas si Wyatt mula sa punong tanggapan ng Heaven Eradicating Sect. Kung nangyari iyon, magiging napakagulo. Nakahinga si James nang marinig ang pagtiyak ni Dempsey. Ang oras ay tumatakbo para sa mga tao. Hindi na ako mananatili dito dahil kailangan kong makalusot sa Doom sa lalong madaling panahon, sabi ni James. Mag-ingat ka, James. Kung may mali, ay abort mo na lang ang mission. Mas mahalaga ang kaligtasan mo. Sunod-sunod na pinaalalahanan ng mga nakatataas na awtoridad ng Heaven Eradicating Sect si James. Nakangiting sagot ni James sa kanila, huwag kayong mag-alala. Foolproof ang plano natin. Hindi magtatagal para maging core member ako ng Dooms. Baka maging patriarch pa nila. Pagkatapos magsalita, hindi na nagtagal pa si James at mabilis na umalis sa punong tanggapan ng Heaven Eradicating Sect. Pinagmasdan ni Dempsey at ng iba pang miyembro ng Heaven Eradicating Sect ang pagkawala ni James sa kanilang paningin.
Sana maging maayos ang misyon ni James sa teritoryo ng Doomrace. Malungkot na tumingin si Dahlia sa malayo. Inaliw siya ni Dempsey, na nagsasabing, huwag kang mag-alala. Sigurado akong magiging maayos siya. Pumunta siya sa Planet Desolation at bumalik ng mas malakas. Isa na siyang quasi-Acmin. Bukod dito, kinuha niya ang pagkakakilanlan ni Wyatt bilang ang anak ng patriarch ng lahing Doom. Magiging maayos siya hanggat hindi siya nalantad. Nasa kanya ang kapalaran ng human race. Ipasa ang utos na gamitin ang lahat ng ating mga mapagkukunan upang mahanap ang kinaroroonan ni Madam Thea. Kailangan natin siyang mahanap sa lalong madaling panahon. Umalis si James sa Heaven Eradicating Sect at tumungo sa Doom Realm. Ang Doom Realm ay isa sa pinakamalakas na kaharian ng Greater Realms. Ito rin ang pangunahing kaharian kung saan nanirahan ang Doom Race. Kasalukuyang ang Doom Race ang pinakamalakas sa iba't ibang lahi ng Greater Realms. Ang labanan sa Primordial Realm ay pinasimulan din at pinangunahan ng Doom Race. Tinipon nila ang iba pang mga lahi at naglunsad ng pag-atake sa human race. Bilang resulta ng labanang iyon, ang human race ay dumanas ng malaking pagkatalo at nabigong mapanatili ang katayuan nito bilang isa sa pinakamalakas na karera. Mabilis na naglakbay si James sa walang hanggan na chaos. Hindi nagtagal, nagpakita siya sa labas ng Doom Realm. Humakbang siya pasulong, dahan-daang naglakad sa kawalan. Pagkatapos, pumasok siya sa Doom Realm. Nagtungo si James sa isang planeta sa loob ng Doom Universe sa tulong ng mga alaala ni Wyatt. Ang planeta ay tinawag na Dreadovia. Napakalaki ng Dreadovia at may napakalawak na lugar. Dumating si James sa labas ng Dreadovia at tumingin sa planeta sa unahan niya. Pagkatapos, pumasok siya sa planeta. Nagtungo siya sa Mount Chaos, ang punong tanggapan ng Dooms. Sinasaklaw ng Mount Chaos ang isang lugar na 10,000 light years. Sa espiritual na bundok ay hindi mabilang na makapangyarihang Dooms. Sa sandaling lumitaw si James sa labas ng Mount Chaos, agad niyang nakuha ang atensyon ng ilang gwardya. Young Master, nagulat ang ilang gwardya nang makita si James. 10,000 gwardya ay agad na nagtipon at lumuhad sa lupa. Magalang nilang binati siya, maligayang pagbabalik, Young Master. Tumingin si James sa mga bantay ng Doom Race, itinaas ang kanyang kamay, at sinabing, tumayo ka. Agad namang tumayo ang mga tanod. Swoosh! Ilang anino ang bumungad sa kanya. Ang mga anino ay naging mga nilalang na mukhang tao. Sa 7 o 8 sa kanila, isa sa kanila ang dakilang elder ng Dooms, si Yori, na itinago ni James ang kanyang sarili tulad ng dati. Dahil si James ay may mga alaala ni Wyatt, nakilala niya ang mga nilalang na dumating upang makita siya. Tiningnan niya ang isang lalaking nasa katanghaliang gulang na nakasuot ng eleganteng suot at magalang na binati, Ama. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 4179. Pagkatapos, nilinggan ni James si Yori at binati, Great Elder. Tumingin din siya sa iba pang matatanda at tinawag sila, mga Elder. Ang patriarch ng The Doom Race, Dolph Dalibor, ay tumingin kay Wyatt ng mahinahon. Pagkatapos, tinanong niya, paano ka nakatakas? Kalmadong sagot ni James, mahabang kwento. Tere sa loob muna. Sa pangunahing tuktok sa teritoryo ng Doom Race, umupo si Dolph sa pinakamataas na upuan sa pangunahing bulwagan. Nasa ibaba niya ang ilang pangunahing miyembro ng Dooms, na lahat ay matatanda. Kasabay nito, sila rin ay makapangyarihang magsasaka sa Acme rank. May 8 Acmin sa loob ng bulwagan. Iba ito sa nalaman ni James. Ayon sa intel na nakuha niya, ang mga pangunahing karera ay mayroon lamang mga 5 Acmin. Samantala, ang anumang iba pang lahi na mayroong kahit isang Acmin ay ituring na isang mataas na katayuan na lahi. Gayunpaman, mayroon ng 8 Acmin sa loob ng pangunahing bulwagan. Sabihin mo sa amin kung ano ang nangyari, Wyatt. Umalangaw-ngaw ang boses ni Dolph sa buong lugar. Tumayo si James at ikinulong ang kamao kay Dolph at sa iba pang matatanda. Nagdilim ang kanyang mukha, at sinabi niya, Ama, mga elder, kailangan ko kayong lahat na tumulong sa paghihiganti sa akin. Sabi ni James, noong nasa labas ako ng training, tinambangan ako. Dinala ako sa isang misteryosong lugar at pinahirapan ng mahabang panahon bago ako nakahanap ng pagkakataong makatakas. Gayunpaman, hindi ako nang ahas na bumalik kaagad. Kaya,
Nagtago ako at nagtanim. Sinabi ni Dolph, ayon sa impormasyong nakalap namin, ang Heaven Eradicating Sect ang mga salarin na nakahuli sa iyo. Sa lahat ng mga taon na ito, sinubukan naming hanapin ang kanilang punong tanggapan ngunit hindi nagtagumpay. Umiling si James at sinabing, hindi ako nahuli ng mga tao kundi ng Soul Race. Ang lahi ng kaluluwa, sabay-sabay na sigaw ni Dolph, Yori, at ng iba pang matatanda. Tumayo si Dolph at same time na sinabi, hindi ka dapat naglalabas ng kalokohan, Wyatt. Sigurado ka bang Soul Race iyon? Bahagyang umiling si James at sinabing, hindi ako sigurado. Ngunit nakatakas ako mula sa isang lihim na base ng Soul Race. Seryoso ang ekspresyon ni Dolph. Lumapit si Yori at sinabing, Young Master, baka pagod na pagod ka. Paano kung magpahinga ka muna? Sisiyasatin naming maigi ang bagay na ito. Sige, Kuya Yori. Kinuyam ni James ang kanyang mga kamao, tumalikod, at umalis sa main hall. Pagkaalis niya, nagsimulang mag-usap ang mga powerhouse ng Doom Race. Talaga bang gagawin ng Soul Race ang ganoong bagay? Ayon sa aming intel, ang Heaven Eradicating Sect ay ang nakakuha kay Wyatt. Isa sa mga powerhouse ng Heaven Eradicating Sect ay inamin din sa publiko na nahuli nila si Wyatt. Oo, so ano ang kinalaman nito sa Soul Race? Napag-usapan ng mga powerhouse ng Doom Race na nagpapahayag ng kanilang mga opinyon ng sunod-sunod. Tumingin si Dolph kay Yori at nagtanong, ano sa palagay mo, Elder Yori? Nahulog sa malalim na pag-iisip si Yori. Pagkaraan ng ilang sandali, sumagot siya, nawala si Wyatt sa loob ng 8,000 epoch. Wala pang balita tungkol sa kanya sa lahat ng oras na ito, ngunit bigla siyang lumitaw. Sa tingin ko, medyo kainahinala iyon. Tumingin si Dolph kay Yori at nagtanong, bakit mo nasabi? Ibinahagi ni Yori ang kanyang opinyon, maraming bagay ang nangyari kamakailan. Ang Soul Race ay paulit-ulit na dumating sa amin, inaakusahan kami ng pakikipagtulungan sa human race. Maging ang Cloud Race ay dumating sa amin, sinasabing binisita ko sila at kinuha ang kanilang susi. Sa lahat ng mga kakaibang kaganapan na ito, parang ang pagbabalik ni Wyatt ay medyo. Tanong ni Dolph, ang ibig mong sabihin ay baka ito ang pagitan natin at ng Soul Race. Ang pagkano ng human race na magdulot ng hidwaan. Umiling si Yori, at sinabing, hindi ko pa masasabi ng sigurado. Ang pinakamahalagang bagay ngayon ay i-verify ang pagkakakilanlan ni Wyatt. Dapat nating suriin kung siya ba ang tunay na pakikitungo o isang tao na nagpapanggap bilang si Wyatt. Hinulaan na ni James ang kanilang reaksyon sa biglang pagbabalik ni Wyatt sa Doom Race. Siya ay lubos na naghanda. Kahit paano sinubukan ng Dooms na i-verify ang kanyang pagkakakilanlan, hinding-hindi nila malalaman na siya ay isang tao. Ang pangunahing layunin niya ay makuha ang tiwala ng Doom Race at ipalagay sa kanila na siya ang totoong Wyatt. Pagkatapos, maaari niyang pukawin ang relasyon sa pagitan ng Doom Race at Soul Race. Pagkatapos na magkasalungat ang dalawang ito, sisirain niya ang relasyon ng Doom Race sa lahat ng iba pang lahi. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 4180. Umalis si James sa pangunahing bulwagan at pumunta sa Mount Doom, kasunod ng mga alaala ni Wyatt. Ang Mount Doom ay ang espiritual na bundok kung saan naninirahan si Wyatt. Ibinigay ito kay Wyatt at pinangalanan bilang parangal sa Doom Race. Hindi nagtagal, dumating si James sa paanan ng Mount Doom. Itinaas niya ang kanyang ulo at tumingin sa bundok, saka humakbang pasulong. Sa isang hakbang lamang, lumukso siya sa hangin at nakarating sa tuktok ng Mount Doom. Mayroong ilang mga malalaking gusali na nakatayo sa ibabaw ng bundok. Sa sandaling lumitaw si James, ang lahat ng mga nilalang sa Mount Doom ay dumating upang makita siya. Maligayang pagbabalik, Young Master. Ang mga nilalang ay lumuhad sa lupa. Bumangon ka. Ikinaway ni James ang kanyang kamay. Nang mga sandaling iyon, isang matangkad at glamorous na babae ang dumating mula sa malayo. Siya ay may mahaba at itim na buhok at nakasuot ng pink na damit na may tiara sa ulo. Napakaganda ng kanyang mukha, at ang kanyang balat ay kasing puti ng perlas. Habang naglalakad siya papunta kay James, naglabas siya ng marangal at eleganteng aura. Maya-maya pa ay dumating na siya bago si James. Nakadikit ang maningning niyang mga mata kay James. Bumalik ka na. Ang kanyang boses ay banayad at malambot,
Napakasarap sa pandinig. Mula sa alaala ni Wyatt, alam ni James na ang babaeng nauna sa kanya ay asawa ni Wyatt. Anak din siya ng isang makapangyarihang pamilya sa Doomrace. Ma'am, bahagyang tumango si James sa kanya. Naglakad si Yemima Dalibor patungo kay James, hinawakan ang kanyang kamay, at malumanay na sinabi, "Natutuwa akong nakabalik ka na." Lumapit din ang isang lalaki na nasa 20s at nakangiting sinabi, "Wyatt, miss na miss ka ng kapatid ko habang wala ka." Ni hindi man lang siya nakainom o nakakain dahil sa sobrang pag-aalala niya sa iyo. Ang lalaki ay ang nakababatang kapatid ni Yemima, si Xavier Dalibor. Pagkatapos pakasalan ni Yemima si Wyatt, sinundan siya ni Xavier sa Mount Doom. Medyo malapit din siya kay Wyatt. Mula sa alaala ni Wyatt, nagkaroon ng magandang relasyon sina Wyatt at Xavier at halos lahat ng bagay na pag-usapan. Tinapik ni James ang balikat ni Xavier at nakangiting sinabi, "Alam ko." Pagkatapos, lumingon siya kay Yemima at sinabing, "I'm sorry for making you worry." Bagamat si Yemima ay asawa ni Wyatt, ang dalawa ay kasal lamang sa pangalan. Nagkaroon sila ng kasal at magkasintahan ngunit hindi pa natulog ng magkasama. Talagang gusto ni Wyatt si Yemima dahil siya ang pinakatalentadong babae sa kasaysayan ng Doomrace. Gayunpaman, si Yemima ay hindi interesado sa kanya at pinilit ng kanyang pamilya na pakasalan siya. Sa gabi ng kanilang kasal, sinabi ni Yemima kay Wyatt na makitulog lang siya sa kanya pagkatapos niyang maabot ang Acme rank. Sige, dismiss na ang lahat. Bahagyang iwinagayway ni James ang kanyang kamay. Sunod-sunod na umalis ang crowd na dumating para bumati kay James. Pagkatapos, magkatabi sina James at Yemima patungo sa likod ng bundok. Habang naglalakad sa palikulikong landas, nagtanong si James, "May nangyari ba habang wala ako?" Sa pangalan lang ikinasal sina Wyatt at Yemima. Gayunpaman, hindi may kakaila na si Yemima ay isang napakabihirang kababalaghan. Hindi lamang siya nagkaroon ng mataas na talento sa paglilinang, ngunit siya rin ay napakatalino. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 4181. Sumagot si Yemima, "Mula nang mahuli ka, napakagulo ng mga bagay-bagay sa pamilya. Maraming matatanda ang nagsimulang magudyok ng mga bagay-bagay at iminungkahi pa na pumili ng isang bagong kahalili. Muntik nang sumuko sa kanila ang iyong ama. Sa kabutihang palad, ang Grand Patriarch ay tumayo upang pakalmayan ang sitwasyon." Maikling ipinaliwanag ni Yemima ang mga panloob na salungatan ng Doomrace. Kahit na ang Doomrace ay kasalukuyang pinakamalakas sa Greater Realms, hindi sila nagkakaisa. Sa katunayan, maraming mga salungatan at pakikibaka sa loob. Ang Doomrace ay nahahati sa maraming paksayon, paksayon ni Dolph, paksayon ni Yori, at paksayon na pinagbuklod ng ilang matatanda. May magaspang na ideya si James sa sitwasyon ng Doomrace dahil nasa kanya ang mga alaala ni Wyatt. Gayunpaman, ito ay isang mahabang panahon mula nang mahuli si Wyatt. Kaya, hindi alam ni James kung ano ang nangyari habang si Wyatt ay nakakulong sa Heaven Eradicating Sect. Kaya naman, maaari lamang niyang tanungin si Yemima tungkol sa kasalukuyang sitwasyon. Biglang napatigil si Yemima sa kanyang kinatatayuan at napatingin sa nakabalatang si James. "Mukhang napakalakas ng aura mo ngayon. Nakapasok ka na ba sa quasi-acme rank?" Hindi itinago ni James ang kanyang aura nang dumating siya sa teritoryo ng Doomrace. Kaya, madaling maramdaman ng mga powerhouse ng Doomrace ang kanyang cultivation rank. Si Yemima ang pinakatalentadong babae sa kasaysayan ng Doomrace. Siya ay may malaking potensyal, at ang kanyang cultivation base ay bumuti sa isang nakakatakot na bilis. Matagal na niyang naabot ang Acme rank. Higit pa rito, pinagkadalubhasaan niya ang karamihan sa mga landas ng langit at lupa at iilan lamang ang kulang. Ang kanyang Chaos Path ay medyo kumpleto, at madali niyang naramdaman ang cultivation rank ni James. Napangiti ng mahina si James at sinabing, "Oo. Nakapasok na ako sa quasi-acme rank at malapit na akong maabot ang acme rank." Habang nagsasalita, pinulupot niya ang braso niya sa balingkinitang baywang ni Yemima at hinayla siya palapit. Pagkatapos, nakangiti niyang sinabi, "Malapit ko nang maabot ang kahilingan na iyong iminungkahi." Namula si Yemima at kumawala sa mga braso ni James. She said frantically, "Magpahinga ka muna. I'll check on the situation and see you later." Pagkatapos magsalita,
Nagmamadaling tumakbo si Yemima. Nawala ang ngiti ni James, at umalis siya sa likod ng bundok. Mayroong ilang mga independenteng manor sa likod ng bundok. Pumasok si James sa isa sa mga manor at pumasok sa isang silid. Humiga siya sa kama, inilagay ang kanyang mga kamay sa likod ng kanyang ulo, at tumangala sa kisame. Matagumpay niyang napasok ang Doom Race. Gayunpaman, ang Dooms ay hindi nagkakaisa, at marami sa kanilang mga paksayon ang lihim na nakikipagkompetensya para sa posisyon ng kahalili ng Patriarch ng Doom Race. Bukod dito, ang kanyang biglaang pagbabalik ay pumukaw ng hinala ng mga powerhouse ng Doom Race. Marami ang malamang na naghihinala sa kanyang pagkakakilanlan at susubukan ang maraming bagay upang subukan siya. Kahit na siya ay madaling makapasa sa kanilang mga pagsubok, ang pagkakaroon ng makabuluhang impluwensya sa Doom Race ay magiging mahirap. Nagsimulang mag-isip si James sa mga susunod niyang hakbang. Siya ay kasalukuyang kahalili ng Patriarch ng lahi ng Doom. Bagaman ang ibang mga paksayon ay may mga kandidatong humalili sa kanyang posisyon, pinigilan ng Grand Patriarch ang kanilang mga pakana. Ang Grand Patriarch ang pinakamalakas sa Doom Race at nabalitang malapit nang maabot ang Kylum Acme rank. Pagkatapos ng mahabang panahon, posibleng isa na siyang Kylum Acmin. Hanggat nabubuhay pa si Dolph, magiging imposible para sa akin na maging Patriarch para magkaroon ng impluwensya sa Doom Race. Kumunat ang noo ni James. May plano na siya sa isip getting rid of Dolph. Pagkatapos ng kamatayan ng kasalukuyang Patriarch, siya ay magtatagumpay sa posisyon. Ang lahat ay nasa ilalim ng kanyang kontrol pagkatapos niyang maging Patriarch ng lahi ng Doom. Gayunpaman, alam ni James na hindi siya tatanggapin ng Doom Race bilang kanilang Patriarch sa kanyang kasalukuyang cultivation rank. Para makumbinsi niya ang Doom Race na tanggapin siya, kailangan niyang maabot ang Acme rank. Race pagkatapos makapasok sa Acme rank. Huff, huminga ng malalim si James. Ngayon na matagumpay niyang napasok ang Doom Race, kailangan niyang gawin ang mga bagay ng paisa-isa. Mayroon na siyang kumpletong Chaos Path, kaya tiyak na makakamit niya ang Doom. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 4182. Si Wyatt ang pag-asa ng Doom Race. Sa makatuwid, marami sa mga Dooms ang naibsan pagkatapos naligtas na bumalik sa kanila si Wyatt. Bagamat buhay pa ang Grand Patriarch, nasugatan siya sa labanan na nangyari sa Primordial Realm. Noon, kinubkob siya ng mga powerhouse ng human race at nagtamo ng matinding pinsala. Ngayon, halos hindi na niya kayang kumapit ng mas matagal. Gayunpaman, ginamit niya ang kanyang potent cultivation base para mapanatili ang kanyang life force dahil ang Doom Race ay hindi pa nagsilang ng bagong powerhouse. Pagkabalik ni Wyatt, maraming powerhouses ang natahimik. Kasabay nito, mayroon ding iilan na nag-aalinlangan sa pagkakakilanlan ni Wyatt. Si Wyatt ay nahulog sa mga kamay ng Heaven Eradicating Sect. Logically speaking, hindi na siya magkakaroon ng pagkakataong makatakas. Gayunpaman, siya ay lumabas na buhay at bumalik sa asol. Sa makatuwid, marami sa powerhouse ng Doom Race ang napakahinala sa kanya. Ang Great Elder ng The Doom Race, si Yori, ang unang nagpahayag ng kanyang hinala. May malaking awtoridad si Yori sa Doom Race. Minsan, kahit si Dolph, ang Patriarch ng lahi ng Doom, ay hindi siya mapabulaanan. Sa loob ng meeting hall sa Main Peak, sinabi ni Yori, ang timing ng kanyang pagbabalik ay masyadong nagkataon. Bumalik siya kaagad pagkatapos ng Soul Race na inakusahan tayo ng pagkakaisa sa human race. Para sa kanyang pagbabalik habang may napakaraming kakaibang chismis na nangyayari sa paligid ay naghihinala ako na ito ay isang pakana ng mga tao. Nang marinig ito, sinabi ni Dolph, siguradong labis mong iniisip ito. Anong kakayahan mayroon ang human race para hikayatin si Wyatt na ipagkanulo tayo? Sumasang-ayon ako. Iyan ay parang kabalbalan. Maraming matatanda ang nagpahayag ng kanilang mga opinyon na sumusuporta kay Wyatt. Sinabi ni Yori, naniniwala akong hindi kailanman papanig si Wyatt sa mga tao. Ngunit paano kung ang Wyatt na bumalik sa atin ay hindi totoo? Paano kung siya ay talagang isang tao na nagpapanggap bilang si Wyatt? Ang isa pang elder ay agad na nagmungkahi, na nagsasabing, dahil pinaghihinalaan ni Elder Yori na ang kasalukuyang Wyatt ay peke, tawagan natin siya dito at magsagawa ng pagsusuri upang maihayag ang katotohanan. Sumasang-ayon ako. Magandang ideya iyon.
Maraming matatanda ang nagpahayag ng kanilang pagsang-ayon. Tumingin si Yori kay Dolph at nagtanong, ano ang sasabihin mo? Walang magawang sagot ni Dolph, dahil lahat ay sumang-ayon, magsagawa tayo ng pagsusuri. Kung talagang tao siya, ako mismo ang magpapaalis sa kanya. Pero, kakauwi lang niya, kaya hayaan natin siyang magpahinga saglit. Sabi ni Yori, tama na iyon. Ipapasa namin siya sa isang eksaminasyon sa loob ng 100 taon. Isasagawa namin ang pagsusuri sa publiko. Sige, iyon lang para sa pagpupulong ngayon. Tumayo si Dolph, dinismiss ang pulong, at lumabas ng bulwagan. Kuwit, si James ay nagpapahinga sa Mount Doom. Di nagtagal pagkatapos ng pag-alis ni Yemima, bumalik siya upang makita siya. Si James ay nakahiga sa kama, samantalang si Yemima ay nakaupo sa isang upuan sa tabi niya. Nag-aalalang sinabi niya, si Elder Yori ay naghihinala sa iyong pagkakakilanlan at gusto niyang magsagawa ng pagsusuri sa iyo sa loob ng 100 taon. Ha, bumangon si James sa kama at ngumisi. Tumingin siya kay Yemami na nakaupo sa tabi niya at nagtanong, naniniwala ka ba sa akin? Tumingin sa kanya si Yemima at sinabing, bagaman hindi ako nagtagal sa iyo, pamilyar ako sa iyong aura. Bakit kita pagdududahan? Bahagyang ngumiti si James, lumapit kay Yemima, at umupo sa tabi niya. Ano sa palagay mo ang gagawin ni Elder Yori para subukan ang aking pagkakakilanlan? Walang pag-aalinlangan na sinabi ni Yemima, marahil ay napakadirekta nito. Una, malamang nasusubukan niya ang iyong soul aura. Pangalawa, hahanapin niya ang iyong kaluluwa at susuriin ang iyong mga alaala. Pangatlo, gusto niyang makita ang Chaos Power mo. Dahil ang Chaos Power ay natatangi sa Doom Race, hindi kayang linangin ng mga tao ang Chaos Power. At, pagkatapos ng bahagyang paghinto, sinabi ni Yemima, malamang nasusubukan niya ang iyong pangangatawan at kapangyarihan ng bloodline. Bahagyang ngumiti si James at sinabing, mukhang hindi nasisiyahan si Elder Yori na nakauwi na ako. Marahil ay hinayos niya ang pagdakip sa akin sa Soul Race para maalis niya ako. Sa ganoong paraan, mapipili niya ang kanyang kandidato para pumalit sa aking posisyon. Sinulyapan siya ni Yemima at pinaalalahanan, na nagsasabing, hindi ka dapat nagbubuga ng kalokohan. Ayos lang kapag ako lang, pero huwag kang magsalita ng ganyan sa labas, okay? Casual na sagot ni James, tayo lang naman ang nandito. Plus, I'm just stating the facts as I see it. I won't talk about these things outside without conclusive evidence. You have a good rest. Kita na lang tayo sa loob ng ilang araw. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 4183. Tumayo si Yemima at lumabas ng kwarto. Pagkaalis niya, nawala ang ngiti ni James. Kilala niya ang pangangatawan at kadugo ni Wyatt at naalala niya ang lahat. Si Wyatt ay may bihirang 1,000 Paths Holy Body, na karamihan ay makikita lamang sa mga sinaunang aklat. Gaya ng ipinahihiwatig ng pangalan, ang isang may banal na katawan ng 1,000 Paths ay maaaring linangin at umangkop sa anumang uri ng path power. Sa kabutihang palad, si James ay mayroon ding parehong pangangatawan at kaya niyang linangin ang lahat ng landas ng langit at lupa. Ang kanyang katawan ay katugma din sa anumang uri ng path power. Tungkol naman sa pagpasa sa Bloodline Power Test, naghanda na rin si James bago pumunta sa teritoryo ng Doom Race. Sa makatuwid, hindi siya natatakot sa anumang pagsubok na mayroon ang Doom Race para sa kanya. Ang balita ng pagbabalik ni Wyatt ay kumalat sa buong Doom Race. Ang mga alingaw tungkol sa nagbabalik na Wyatt bilang isang impostor ay kumalat ng malawak at malayo, at lahat ay nagsasabi na siya ay isang tao na nagpapanggap kay Wyatt. Hindi naabala si James sa kumakalat na chismis sa Doom Race. Siya ay nanirahan sa Mount Doom ng madali, naghihintay ng pagsusuri sa loob ng 100 taon. Sa isang kisap mata, 50 taon na ang nakalipas mula nang makalusot si James sa Doom Race. Sa isang partikular na araw makalipas ang 50 taon, nakaupo si James sa bakuran ng kanyang tirahan ng biglang, isang puting liwanag ang bumaba mula sa langit at lumitaw sa kanyang harapan. Swoosh! Nagtipon ang puting liwanag upang bumuo ng isang babaeng nakasuot ng puting damit. May belo siyang nakatikip sa kanyang mukha, na pinipigilan itong makita. Gayunpaman, ang kanyang mga tampok sa mukha ay maaaring malabo na nakikita. Pagkakita sa babae,
Agad na tumayo si James at magalang na binati, "Ma'am." Ibinuka ng babae ang kanyang mga labi, at umalangaw-ngaw ang kanyang kaaya-ayang boses. "Wyatt, hiniling ng Grand Patriarch na makita ka sa banal na lugar sa likod ng bundok." Ang babaeng nakatayo sa harap ni James ay may kakaibang pagkakakilanlan. Siya ang personal na kasambahay ng Doom Race's Grand Patriarch at nag-aalaga ng kanyang pang-araw-araw na pangangailangan. Walang sino man sa Doom Race ang nakakita sa kanyang pagpapakita ng kanyang lakas noon. "Gusto akong makita ng Grand Patriarch." Kumunat ang noo ni James. Hindi na nagsalita pa ang babae at umalis na ito matapos ihatid ang mensahe. Seryoso ang ekspresyon ni James. Nang makaalis ang babae, sumulpot si Yemima sa bakuran. Tumingin siya sa direksyon kung saan nawala ang babae. Pagkatapos, mabilis niyang nilapitan si James. She asked solemnly, "Bakit bigla kang pinatawag ng Grand Patriarch?" Bahagyang umiling si James at sinabing, "Hindi rin ako sigurado. Kailangan kong pumunta sa banal na lugar sa likod ng bundok. Marahil ay nalaman ng Grand Patriarch na napabuti ko ang aking cultivation base at gusto kong ituro sa akin ang Chaos Sacred Art ngayong naabot ko na sa wakas ang mga kondisyon para linangin ito." Malaki ang interes ni James sa Chaos Sacred Art. Ang Chaos Sacred Art ay maihahambing sa Primal Mantra. Hindi mabilang na mga powerhouse mula sa iba't ibang lahi ang desperadong lumaban sa Primal Mantra sa Planet Desolation. "Pupuntahan ko siya." Nagpaalam si James kay Yemima at umalis sa bakuran. Diretso siya sa seclusion sanctuary ng Grand Patriarch ng Doom Race. Ang likod ng bundok ay puno ng matarik na bangin, at isang talon ang makikita sa di kalayuan. Isang matandang lalaki na nakasuot ng kulay abong balabal ang nakaupo sa ibabaw ng isang bato sa isa sa mga bangin. Siya ay may puting buhok at isang puting balbas. Ang kanyang mukha ay kulubot at nalubog, na nagmukhang medyo kalansay. Isang mahiwagang pattern ang makikita sa harapan niya. Ikinumpas ng matandang lalaki ang kanyang kamay, at ang pattern ay patuloy na nagbabago. Sa isang maikling sandali, lumitaw ang daan-daang milyong iba't ibang pattern. Ang video na ito ay edited by Herban Storytelling. Kabanata 4184. Ang matandang lalaki ay ang Grand Patriarch ng Doom Race, isang powerhouse na nabuhay ng hindi mabilang na taon. Noong nakaraan, siya rin ang nagmungkahi na salakayin ang human race. Ang pangalan ng Grand Patriarch ay Hira Dalibor. Si Hira ay hindi kapani-paniwalang makapangyarihan. Noong Primordial Realm Era, naabot na niya ang tuktok ng Terra Acme rank at isang hakbang na lang ang layo para maabot ang Kylum Acme rank. Noon, isa na siya sa nangungunang 10 powerhouse ng Greater Realms. Sa sandaling iyon, si Hira ay nagsasagawa ng extrapolation. Mabilis na umikot ang extrapolation formation sa kanyang harapan. Boom! Biglang nabasag ang extrapolation formation sa harap niya. Nakaranas siya ng backlash at nagluwa ng isang subo ng dugo. Bumalik na ang babaeng pumunta para ipatawag si James. Nang makitang nasugatan si Hira, tinulungan niya itong tumayo at tinanong, "Are you okay, sir?" Naka-lotus position si Hira at pinunasan ang dugo sa labi. "Ayos lang ako." Ang babae ay nagtanong, "Ano ang iyong ginagawa, sir?" Mataimtim na sumagot si Hira, "Malapit nang mangyari ang isang sakuna sa Doom Race. Sinusubukan kong tukuyin kung paano lutusin ito ngunit nabigo. Hindi ko man lang matukoy ang sanhi ng sakuna. Hindi lamang ang Doom Race ay haharap sa isang kakilakilabot na kapalaran, ngunit ang Greater Realms ay itatapon din sa kaguluhan. Hindi magtatagal bago sumiklab ang isang malaking kaguluhan sa Greater Realms." Habang nagsasalita, tumingin si Hira sa malayo, ang kanyang tingin ay nakatuon sa isang selyadong espasyo. Bumulong siya, marahil ito ay may kinalaman sa human race. Hindi kaya na sila ay muling bumangon pagkatapos ng maraming taon. Sa kanyang kasalukuyang cultivation rank, madali niyang mahihinuha ang maraming bagay. Gayunpaman, hindi niya malaman ang ugat ng kanilang hinaharap na sakuna. "Sir, pumunta po ako sa inyo." Isang boses ang nanggaling sa paanan ng bundok. Huminga ng malalim si Hira, inalis ang problemang isyu sa ngayon. Casual niyang iwinagayway ang kanyang kamay at dispersed ang formation sa paanan ng bundok. Umakyat si James sa bundok at mabilis na nagpakita sa harap ni Hira. Nang makita si Hira, sinubukan ni James na lumuhad. "Hindi na kailangan. Pwede ka nang tumayo." Marahang iwinagayway ni Hira ang kanyang kamay.
Thank you, sir, magalang na sagot ni James. Kinawayan ni Hira ang kamay at sinabi sa babaeng nakatalukbong, "You're dismissed for now, Lina." "Opo, sir." Tumalikod si Lina Dudney at umalis. Naiwan silang dalawa ni James at Hira. Itinuro ni Hira ang isang bato sa tabi niya at sinabing, "Maupo ka." Umupo si James nang walang sabi-sabi. Pagkaupo, naramdaman niya ang isang malakas na divine sense na bumabalot sa kanyang katawan. Alam niyang sinusuri siya ni Hira, kaya hindi siya tumutol. Pagkaraan ng ilang sandali, ang divine sense ay binawi sa kanya. Mabuti, pinuri siya ni Hira, na nagsasabing, "Natutuwa akong ginugon mo ang iyong oras sa labas ng maayos. Bagamat naabot mo na ang quasi-acme rank, hindi pa rin ito sapat." Mapagpakumbaba na sabi ni James, "I'll continue working hard, sir. I won't disappoint the Doom Race's expectations of me." "Ma'am." Bahagyang tumanggaw si Hira. "I've deduced that our family is about to go through a catastrophe. If we can't survive it, we'll become a weak race." Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 4185. Nagulat si James sa sinabi niya. Nagmamadali siyang nagtanong, "What do you mean, sir?" Umiling si Hira at sinabing, "Hindi rin ako sigurado sa mga detalye. Marahil ito ay karma. Noong nakaraan, iminungkahi kong sirain ang lahi ng tao. Gayunpaman, ang lahi ng tao ay pinagpala ng Chaos Heavenly Path. Pinilit kong sinalungat ang Chaos Heavenly Path at winasak sila, na pinipigilan silang umangat sa itaas ng iba pang mga lahi, ang kanilang pagtaas." Walang magawang bumantong hininga si Hira. Hindi niya maisip ang sakuna na sasapit sa Doom Race, ngunit siya ay may isang magaspang na hula. Noong ang human race ay mabilis na lumalago, siya ay namagitan at pinigilan ang kanilang pagtaas. Sa kasamaang palad, ang kanyang mga aksyon ay walang kabuluhan, dahil maaari lamang niyang maantala ang pagtaas ng human race. Tumingin si Hira kay James at sinabing, "Sa kabila noon, walang ganap. Bagamat hindi ko maisip kung paano mapipigilan ang pamilya natin sa kapahamakan, may mabigat akong hula na ikaw ang susi sa paglutas nito." Tumayo si James mula sa bato, ikinumpas ang kanyang kamao, at magalang na sinabi, "Sabihin mo sa akin kung ano ang gagawin, sir. Hanggat maaari kong tulungan ang ating lahi, gagawin ko ang lahat, kahit na ito ay nangangahulugan ng kamatayan." "Nagmamalaki ka." Ikinaway ni Hira ang kanyang kamay at sinabing, "Maupo ka." Umupo ulit si James. Huminga ng malalim si Hira at sinabing, "My time is almost up." "Ha?" Nagpanik na tingin si James at galit na nagtanong, "Paano ito posible?" Sumagot si Hira, "Sa panahon ng labanan sa Primordial Realm, ako ay malubhang nasugatan. Kung hindi dahil sa aking malakas na kapangyarihan, hindi pa ako makakaligtas hanggang ngayon. Masasabi kong wala na akong gaanong oras na natitira. Mayroon akong hindi bababa sa 3 hanggang 5 epoch at pinakamababa at 3,000 epoch sa pinakamaraming. Ngunit, huwag kang mag-alala. Kahit na mamamatay ako pagkatapos ng krisis na ito, makakatulong ako." Tahimik na nakikinig si James sa kanya. Ikinaway ni Hira ang kanyang kamay, at isang gintong aklat na naglalabas ng nakasisilaw na gintong liwanag ang lumitaw sa kanyang harapan. Ito ang Chaos Sacred Art. Tumingin si Hira sa gininto ang aklat at same time na sinabi, "Wyatt, mayroon kang 1,000 paths holy body at kayang linangin ang lahat ng paths ng langit at lupa, na perpektong pangangatawan para sa paglinang ng Chaos Sacred Art. Mas marami kang potensyal kaysa dati. Ikaw ang kinabukasan ng Doom Race. Kung hindi natin malalampasan ang krisis na ito, tatanggo tayo sa pagkawasak. Kapag nangyari iyon, kailangan mong humanap ng paraan para mabuhay. Magtago ka at tumutok sa paglilinang. Hanggat maglalaan ka ng kaunting oras sa paglinang ng Chaos Sacred Art, tiyak na magiging kailam ka rin." Dahan-daang lumutang ang gintong libro patungo kay James. Inunat ni James ang kanyang kamay at tinanggap ang libro. Seryoso niyang sinabi, "I'll do my best to meet your expectations." "Okay, dismiss ka na." Ikinaway ni Hira ang kanyang kamay. Walang ibang sinabi si James. Inalis niya ang gintong aklat at nagpaalam kay Hira. Pagkatapos, umalis siya sa likod ng bundok. Pagkaalis niya ay muling nagpakita si Lina. "Sir, ipinasa mo na lang ba kay Wyatt ang Chaos Sacred Art?"
I heard rumors being passed around saying that Wyatt's identity is very suspicious. May solemne na ekspresyon ang babaeng nakatalukbong. Sabi ni Hera, I have my plans. Bagamat nakuha na ni James ang Chaos Sacred Art, hindi siya nakaramdam ng pananabik. Nakaramdam siya ng pagkabalisa sa kung gaano kadali niya itong nakuha. Marami sa mga powerhouse ng Doomrace ang nagdududa sa kanyang pagkakakilanlan at gustong magsagawa ng mga pagsubok sa kanya. Gayunpaman, ibinigay lang sa kanya ng Grand Patriarch ng Doomrace ang Chaos Sacred Art sa ganoong oras. Naramdaman ni James na tiyak na may mali. Gayunpaman, hindi pa rin niya maisip kung ano ang sinusubukang makamit ng Grand Patriarch ng Doomrace. Sa kabila ng pagiging clueless tungkol sa mga motibo ni Hera, nadama ni James na ito ay isang masamang simula para sa kanya upang matanggap ang Chaos Sacred Art ng ganoon kadali.